Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen po. This is the day that the Lord has made. Amen. To praise Him, to thank Him in the name of Jesus. Panginoon, sa oras na ito, mga kapatid, ito ang araw na kailangan ibigay natin ang ating best sa Panginoon. Amen po. At sa oras na ito, we ask and invite the Holy Spirit na manigo, mag-obra. Siya ang maninigobra, mag-saturate sa lugar na ito. Amen. At dalangin ko, I ask and pray, the anointing of the Holy Spirit, mag-flow po sa bawat isa, mag-flow dito sa kongregasyon, maging sa mga nasa online po. Amen. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Patuloy manguna ka, umilos ka, hindi ka namin nahadlangan, banal na Espiritu. Gawin mo po ang nais mo. Salamat, Ama. At sa oras na ito, ang bawat isa ay pinagpipray namin ay ask and pray, Panginoon, na matas ang kanilang mga puso, maranasan nila ang iyong presensya, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang mga banal sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo because you deserve the highest glory. Amen. Hallelujah. Purihin ka. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Itinatas mo namin ang pagsamba na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang sasambahin sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat. Maging sa mga mensahe mo na mahayag sa oras na ito, Panginoon. Lord, ito ay magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng maraming kaunawahan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. At hindi po kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi dala-dala ang pagpapalang mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa oras na ito, pinabalik po namin ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Good morning, church! Amen! Truly, that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen! Amen! And as we sing this new song, ay patuloy, let us be reminded that when we are standing in His presence, we have everything we need. Amen po ba? Amen! Because truly, He is faithful to His promises. Amen! Amen! And this song, this new song is entitled, The Joy. Amen. Truly, that the joy of the Lord is our strength. Amen. Pakisabi naman sa katabi mo, let's rejoice and be glad. Let's rejoice and be glad. Amen. Hallelujah. Come on, church. Come on, let's clap our hands. Come on. Rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is where I believe that you are more than enough for me. Oh, you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Not one man. You are worthy of all. You are faithful. You are faithful
trade our sorrow, our sickness and pain, because surely our joy is in God. Hallelujah! Now I'm trading my sorrow, now I'm trading my shame, now I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, and I'm trading my sickness, now I'm trading my sickness, now I'm trading my pain, now I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, be ready, church. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Oh, and say, now I'm trading my sorrow, now I'm trading my shame, now I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, let's trade our sickness, come on. Now I'm trading my sickness, now I'm trading my pain, now I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, we say yes, Lord, come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. And His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Original voice. Now I'm trading my sorrow, now I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, and I'm trading my sickness, now I'm trading my sickness, now I'm trading my pain, now I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah. Let's say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, we say yes, Lord, come on. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, make some room. Come on. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we worship your name. We bless your name, oh God. Glorify your name, oh Jesus. Oh, come on, church. Let's worship God in spirit and in truth. Oh, let's be filled in His presence.
Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, saturate this place. Oh, saturate this place, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Oh, hallelujah. Truly that you are faithful, oh God. You are good in our lives. Hallelujah. Lord, we are so grateful and blessed. Dahil Lord, sa lahat, Lord, ng season ng buhay namin, kasama ka namin. You are with us, oh God, every step in our lives. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Oh, salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good. Thank you, Father. Promises you've kept and never need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You
the wrongs that you did. You're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe is when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. Into that voice, you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, let me end my church. Be filled in His presence right now. Right now. Oh, glorify His name. Oh, come on and sing. For every moment, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on! For your forgiveness, for how you never turned away. We call you faithful! And I just wanna thank you, Lord, for your salvation! For your salvation. You paid the price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 'Cause you have been so good to me. Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, oh so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you
you for your presence. We thank you, Lord, sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy of all our praise, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat, O God, sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, you deserve all the glory and praises and honor. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, let your kingdom come. Let your will be done. In the name of Jesus. Oh, we bring back to you all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen! God is good! Ay, wala malisangan la din boses God is good! Now and forever! Ayan. Kahit po malisangan may papawas tamo, pero yung presence ng Panginoon, nararanasan natin. Amen po ba? Gumaganda lang yan lalo, kasi yung focus natin, no, talagang struggle. Kasi syempre, pepe ka, mamunas ka mo kanyan. Pero ang focus dapat nasa Panginoon pa din. Amen po ba? Sige po, before tayo dumako sa panalangin natin para sa ating mga tithes and offering, few announcements. No? Our Thanksgiving celebration will be on December 22. Ayan po. No? December 22 po yung ating Thanksgiving celebration. At as far as I know, hiwalay ang celebration ng mga main. Tayo po sa main service. Umaga tayo. Anong oras nga po ba kasi? Wala pang time ba? Wala, i-announce na lang po pag talagang confirm na yung time. Pero definitely, morning po yung main service natin to celebrate our Thanksgiving. And then the young people, hapon naman po sila. Kasi tampo kasyo. Nung yan ipamalisangan na kayo, mga nano pa pagsapak. Diba? So, good problem niya po Kasi ibig sabihin, ang problema natin ngayon, space. No? Kaya God is good pa rin. Amen po ba? And then, isa pang event natin na paparating is our inaugural Seed of Blessing this coming first Sunday of January. No? I know, bawat isa sa atin, alam na po ang ginagawa natin na ito. No? It is our seed, no? Para sa isang buong taon na naman. No? So, we look forward to it. No? We prepare for it. No? Para, alam niyo po, yung paghahanda napaka-importante. No? Pag pinaghandaan mo ang isang bagay, pag paparatang excited ka. Sino excited dito? Opo ala kayo kang first Sunday.
Dapat excited tayo. Amen? Kasi pinaghandaan natin yan. Ibibigay natin yung pinakamainam natin para sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Sige po, sa lahat po nang hindi pa nakakapag-bigay ng kanilang mga tithes and offerings, sige, pwede na po nating ihulog muna, and then we will pray for them. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin ipanalangin ang ating mga ikapu at ating mga handog. Thank you, Lord. Sige, can we stretch forth our hands right now? Thank you, Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa mga ikaput handog na ibinigay ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord, we lift them up to you right now. Tanggapin mo ang mga handog na ito ng may lugod sa iyong puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for all the seed na ipinagkaloob mo sa amin. In the name of Jesus, Lord, thank you for giving us the privilege to be a steward of your rich territory in this earth. In the name of Jesus, salamat, Panginoon. Pinagkatiwala mo ang mga yaman na ito sa amin. Lord, this is not ours. Hindi amin ito, Panginoon. Kaya Lord, pinagkakaloob namin sa iyo. Ibinabalik namin sa iyo. And as we declare and rebuke the devourer sa aming mga finances, in the name of Jesus, we declare that we are the head and not the tail, above and not beneath, a lender and not a borrower, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, hindi kami magkukulang, hindi kami mangangailangan, kahit kailan, Panginoon. Lord, lahat ng aming kakailanganin sa buhay na ito, pinrovide mo na in the name of Jesus. That is our faith and that is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Ito po nga mensahe na ibinigay ng Panginoon sa oras na ito. Nung pinag-aaralan ko po siya, sabi ko, ang ganda ng timing, no? Kasi alam niyo po, pag naintindihan natin ang mensahe na ito, hindi na tayo mananahimik sa mga sitwasyon natin sa buhay. No? Hindi mo na masasabi na pinagbagsakan ka ng langit at lupa. No? Kasi meron ka palang pwedeng gawin. No? Kapag hirap ka na sa sitwasyon mo, kapatid, may pwede ka palang gawin. Pag hindi mo na alam, no, sunod-sunod yung mga pagsubok sa buhay, mo na balo na nung harapan mo, kapatid, may pwede ka palang gawin. No? Sige nga, pakita natin yung title. Pray until something happens. Pag in-abbreviate natin yan, push. No? Push. I know, very popular po itong tag na to, no? Push, pray until something happens. But a lot of us, no, nakaisang panalangin pa lang, tayo na mag-push, no? Kapag yung panalangin natin, parang nararamdaman mo hindi nagkakaroon ng katuparan, no? Ibig sabihin, parang nakahit ka ng wall. Hindi na natin pinupush, no? Ay, okay na ako, may nalangin na ako eh. Kapatid, sometimes God wants us to push, no? Pray until something happens. Amen po ba? Sige, sa oras na ito tayo manalangin. Holy Spirit, our dear Holy Spirit, our teacher, our paraclete, our counselor, we thank you for your wisdom that you have given each and everyone in this room right now. Salamat, banal na Espiritu, sa iyong katalinuhan, kaunawaan ay pinagkaloob na, sa iyong presensya, in the name of Jesus. And Lord, as we tackle this message, I declare the boldness. Lord, yung katapangan sa panalangin ng bawat isa, in the name of Jesus. At alam ko, Panginoon, ngayon pa lamang, kumikilos ka na ng malaya sa aming kalagitnaan. Lord, kumikilos ka na ng malaya sa aming kaisipan, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Take absolute control. Take absolute control.
In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan po, no? Let's start, no? Para mabilisan tayo. Ephesians 6:12-20. This is our main verse. Sabi dito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Tuloy-tuloy ko na lang pong basahin, ha. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, and with all perseverance, sabi niya dito, and supplication for all the saints. And for me, sabi ni Paul, the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. At this time po, si Paul nakakulong. No? Nung ipahayag niya ito sa mga taga-Efeso. At pansinin natin, Paul didn't ask them na pag-pray ko na lumaya ko. Pag-pray niyo ako na makaalis ako sa kulungan, palayain nila ako. Ano ang prayer ni Paul? No? For me, sabi niya, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly. No? Yun ang sinabi ni Paul sa kanila, ipanalangin niyo sa akin, no? Na ibigay sa akin ng Diyos yung katapangan para mabuksan ko ang aking bibig. Kapatid, napaka-importante po nito. Because a lot of situations in our lives, ang solusyon pag nagsalita ka. Kaya ang sabi ni Paul dito, no? That I may open my mouth boldly. Yun ang ano niya. Kasi naiintindihan ni Paul, no? Na kapag yung katapangan nasa kanya, even nasa prison siya, no? Kayang-kaya niyang spread yung salita ng Panginoon even in the prison, even in difficult moments. Amen po ba? When we talk about principality, no? Teorya muna po tayo, no? When we talk about principality, these are spiritual territorial spirits, no? Hindi sila yung mga spirito lang na nagro-rove around. These are territorial. Ibig sabihin may nahan na lo. No, nanahan na sila sa isang lugar o sa isang parang ganito, no? 'Di ba tila pong ausan na haunted house? Ne? Pag sinabi nilang, ay, tambalang ita, haunted house ito. Pag sinabi nilang gano'n, parang alam mo na, ay, dakal mumu ka rin. Di ba? Menuknangan na lo. Adane, menuknangan no rin kay ka rin. When we talk about principalities, it's just like that. No? Nagkaroon na ng territory yung mga spiritual beings na ito doon sa lugar na yon. Maybe a place, a person, a situation, no? Pwede po kasi yan, no? That's why, you know, hindi inas ni Paul na ipag-pray siya na para mapalaya siya sa kulungan. Kasi alam niya, no, sa binasa natin kanina, for we do not wrestle against flesh and blood. We wrestle against principalities. No? Alam niya, kaya siya nakulong ay dahil dun sa mga principalities nung time na yon. And as Christians, no, our position is first and foremost spiritual. We fight through prayer.
against these spiritualities, no? Against these principalities. At ang sabi dito, no? More people, no? Ang kailangan nating gawin is to pray and preach the gospel. Why? Kasi the more you preach the gospel, pag share yung salita na ng Ginoo, ne? The more people that we get to influence, no? Mas marami tayong taong naiimpluwensyahan. At pag naimpluwensyahan mo yan, kapatid, from dati nandun sila sa darkness, mapupunta sila ngayon sa kaliwanagan. Amen po ba? So ang sabi dito, no? Hindi lang tayo basta nananalangin. We ought to speak. Ibig sabihin, kailangan nag-share ka ng salita ng Panginoon. Yes, it's important that we pray for them. But at the same time, kailangan nandun yung tapang mo, no? Na i-share. A lot of us gusto nating maisama yung mga pamilya natin dito. Makilala din nila ang Panginoon. Kapatid, it's good that you pray for them. No? Tama, na ipanalangin sila. Pero kailangan, nandun din yung tapang para sabihin sa kanila, Ma, Pa, o nino pa man yan, na kapamilya mo, buri mong adala kayo ni, kaluguran na ka, Lord. Amen po ba? Kasi minsan, lalo ng pag mga kabataan, maririnelo. Diba? Nahihiya pa sila. But you know, kaya napaka-importante ng panalangin. Kasi sa panalangin mo, mamamaster yung tapang na masabi, no, sa ibang tao, ano yung naranasan mo sa Panginoon. I believe bawat isa sa atin dito may karanasan na sa Diyos. Amen? Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Bawat isa, no, nakaranas na ng milagro. Nahipo na ng Panginoon. Amen po ba? And that's good enough para ma-share mo sa ibang tao. Paniwalaan nila, ay, totoo ang Diyos. Ay, hindi pala natutulog si Lord. No? Di ba may kantang ganon? Natutulog ba ang Diyos? Kaya sabi dito, as Christians, our first position, no? Ito ang dapat natin gawin, we fight in prayer. Because, you know, ang ano dito, when we talk about principalities, we don't fight them directly. No? I'll give you an example. For example po, no? May buri manong kulang. Muta ko rin munisipyo, nakapuri, ko yun. No? Kasi may buri nakabinoto, nakapuri. Ganun ba yung gagawin mo? No, hindi ka naman magsaskandalo. No? Para sabihin, ito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sasabihin mo lahat ng ayaw mo, lahat ng mali na nakita mo. Kapatid, pag ginawa mo yon, kahit saan mo yung gawin. You know, kahit hindi tayo nag-a-agree, no, sa mga taong nasa posisyon, at the end of the day, sila ang nasa posisyon. And we have the responsibility and the duty as Christians to pray for them. No? We don't agree dun sa mga minsan pamamaraan nila, pero kapatid, no, pananagutan nila yun sa Panginoon. Ikaw ang pananagutan mo, magpasubmit sa authority at ipanalangin sila. Amen po ba? So when we talk about this one, no, we don't fight them directly, no, ibig sabihin, word for word, no, welga dito, welga doon, no, alam po siguro makiabi kararali. No, hindi po sa ganong paraan, no, kasi walang kapupuntahan, yung ganon. Pero, no, manalangin ka. Pag ikaw ay nanalangin, kapatid, hindi mo man nakikita ngayon yung resulta ng iyong panalangin, pero may kilos ang Diyos. At napatunayan na natin yan maraming beses na sa ating buhay. May man akakit ngeni mo rin itang resulta na ng panalangin mo. Pero kapatid, kikilos yung Ginoo. Amen po ba? I believe bawat isa sa atin naranasan na yon, no? Parang minsan silent ang Diyos. Alakang panamdaman. Lord, bakit makanini? Diba? Alakang daramdaman. Kamangilabot. Pero, kikilos yung Ginoo. Yun po ang bibigay kong assurance sa inyo.
no, kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. At sabi dito, because there is spiritual war taking place, here's what we have to do. From kita pong binasa tamo, number 1, stand. Sabi sa Ephesians 6:13 to 14, no? Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore. Sabi niya, bakit? Bakit kailangan? Kapatid, you stand your ground sa pananampalataya mo. Hindi kapag meron nang nag-shake na situation sa'yo, nasi-shake din pati yung pananampalataya mo. At ang sabi niya dito, no? For us to overcome these principalities, we have to stand our ground. Stand our faith. Nanuyay itang panuwalan mo. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Sinabi niya, magaling ka na. O kung magaling na ka, hanggang ating kang panamdaman, manalakaran ka kitang, magaling na ka. Amen? Ang sabi ni Lord, pinagyaman na kita. O kapag nandun ang kakulangan, anong gagawin mo? Ay, kulang na naman. Kapatid, stand! Pininga, talakaran me, ing pananampalataya mo. Amen po ba? Madali kasing magsabi kapag maayos ang sitwasyon. No? Kapag everything is good and well, I love you, Lord. Di ba? God is good! Damo pa na, pakasikan mo pa kasi. Pati kang blessing eh. O, potang atso nakakitang kapag subukan, God is good. Talaga ba? Kapatid, we have to stand our ground in faith. Kailangan matuto tamang manalakaran. Kasi the more you declare it, no? Lagi mong declare, I am blessed. I am highly favored. Damdaman ng Satanas ngayon yan. Blessed ka. Favored ka. Healed na ka. Subukan na ka, pen. Di ba? Ganyan ang ginawa niya kay Job. No? Kung alam niyo po yung story ni Job, no? Blessed na blessed si Job. Tama? Tapos sabi ni Satan, kaya ka lang naman pinupuri niyan kasi be-bless me eh. O, tines na yan eh. Kapatid, kung tayo kaya yung dumaan dun sa testing na yon, no? Sa lahat ng pinagdaanan ni Job, atsyuta pa kaya? Siyempre, dapat atsyuta po. Ne? Number 2, get suited. Ephesians 6:14 to 17, sabi niya dito, 6:14, 17, sa 17 na tayo, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kapatid, after mo manalakaran, get suited. Ibig sabihin, ang ingkalasag mo, salita na ng Ginoo. Amen? Aliwayang sasabyan na ng doktor. Aliwayang sasabyan na ng sitwasyon. Your suit, no? Yung magsisilbing pananggalang mo sa sitwasyon, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya, lamang ang may alam sa salita ng Diyos. Amen? Pag di ka nagbabasa ng Bible, anong pananggalang mo, anong suit mo? Di ba? Pag sinabi ng kaaway, ganito, ganyan, ganyan, tatanggapin mo na lang kasi wala kang i-rebut. Wala kang sabyan. Wala kang masasabi. No? Wala kang i-rest back. Tama. Kasi hindi mo alam yung salita ng Diyos. Pero pag alam mo, no? Tapos sinabi sa'yo ng kaaway, ganito ka, ganyan ka, hindi. No? Masikan ka, boses. Ne? Confident ka. Ay, ali, makanyan, tutuyan. Diba? Masasabi mo sa kanya yun. Pero pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, ay, makanta ba? Ay, may nualayapin. Diba? Tandaan natin, ang kaaway, deceiver. Manlilin lang. Number 3, supplication. Ephesians 6:18 to 20. Sabi niya dito, pray always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end and with all perseverance. Sabi niya dito, kailangan with perseverance. Pag sinabi nating perseverance, may alam mo yun, yung hindi ka agad sumusuko na panalangin. And we have to pray. Napaka-importante po ng ating panalangin. Mamaya, as we go along, no, makikita natin, why is it important for us to pray?
At ang sabi dito, we don't fight principality by directly conflicting with them. We fight principalities by weakening their hold by praying for the people under the influence of principalities and preaching the good news to the people currently in the enemy's territory. We intercede for them. Sino dito yung naranasan na sinawa na kang kinatakket ang tao, magbayo? Dakal na ne. Dakal tama kanyang sitwasyon. Ne? Sinabi mo na nga ning na gana, gewa mo ning na gana, pero yung tao ngayon ni magbayo. Kapatid, kasi mo obra na baywan me. What you can do is to intercede for them. No? And when you intercede for them, no, manalangin ka, Lord, hipuan mo yung puso na. Kasi nawa na kang hihipok yung puso na lang malalyari. Ne? Ikuha mo na may drama na kami, may ganak yung harap na, wala pa rin. Kapatid, pag ang Diyos ang kumilos, walang matigas na puso. Kaya ang sabi dito, we don't fight by directly, no? Ibig sabihin, nung asawa mo yan, may pakipatin, diretso. Ikaw makanya. Kasi po, ne, lalo na pag yada naman 19 dyan, the more na kakanya ng tala, the more na sinasabihan natin sila, the more na nag-harden yung heart nila sa atin. May mga ganung pong tao, no? Kaya importante na kapag sinabi mo na, agawa mo na yung part mo, Lord, bibiya ko na ko. I rest my case, Lord. Ika ng bala. And you know, it's true, no? Kapag ipinagkaloob mo na siya sa Panginoon, hayaan mo mag-take over ang Diyos sa buhay niya, no? Muna ipakipatin ng aldoldo na mo, makanita, makanyan. Hay, maksawa ko. No? Dapat, akit na kaya ka. Ne? Ikaw mismo, be-bless me. I bless you. I declare shalom sa'yo. No? Ninano yini. Dati po tang medisoras kong minuli. Dita ka na mo, yung malan ko siya nakiluwal. Bahangin ni. Makakai pa. Ati kong dinner. Makaprepare yung pang dinner ko. Diba? You know, merong isang movie na ganon. No? Ang sabi niya, may mag-asawa na ando na sila sa point na maghihiwalay na sila. No? At ang sabi nung niya, yung parang spiritual advisor niya, your enemy is not your husband. No? Your enemy, no, ay ang kaaway na ini-influence niya yung asawa mo. But definitely, your husband is your partner. Sabi niya doon. Kaya, alam nyo, yung babae, ang ginawa niya, pagkatapos nilang pag-uusap nila, umuwi siya. Nilubyakit ang closet na. At menalangin niya yung menalangin. No? Pinanalangin niya yung asawa niya. Kaya sabi niya doon, your battle is not with your husband. No? Your battle is with the enemy. Kaya ang ginawa niya talagang nirebuke niya, dinedicate niya yung baleda kang Lord. Lord, lahat ng nakatira dito para sa'yo. Kaya lahat ng principalities, lahat ng lies of the enemies, kinakancel ko. Alam niyo po, may nalakaran niya talaga. After nun, no, kusa, yung asawa niya, minamin niya kayo, karetang pagkakamali, no. They were able to restore the marriage. Pero nung unahan mo na, di ba? Ikaw makanini ka kasi makanyan. May condemn na, kita pa mo. No? We don't tolerate yung mga pagkakamali. But we have better ways to address them. Amen po ba? Pumunta na tayo sa truths of prayer. Number 1, sabi niya dito, mabilis lang po yan. Prayer attacks sin. Therefore, sin attacks prayer. Since the beginning of the world, when man committed sin, no, they hide from God. Si Adan tsaka si Eva, nung nagkasala, anong nangyari? Nagtago sa Diyos. And a lot of people are like that also. Pag nagkamali sila, nagtatago na sa Diyos. One of the reasons people don't pray is not because they don't have time. It's because they have sin. No?
Because the first thing that sin does is it goes after your prayer. Potang may kasala ka, ang muna ng tiran, in prayer life mo. Kasi isipin mo, ang dumi mo. No? Nagkasala ka na, mag-pray ka pa. Diba? Yun ang lies ng kaaway na ibibigay niya sa'yo. And, the first thing that sin does is it goes after your prayer. Because if you allow prayer in your life, the first thing prayer does, it goes after your sin. Ibig sabihin, kapag naman ikaw ay nanalangin, i-eradicate niya yung pagkakasala. Yung sin, nature ng tao, no? Unti-unti sa pamamagitan ng panalangin, masisira niya. Amen po ba? Sabi dito, a sinning man will stop praying, and a praying man will stop sinning. Ulitin natin, a sinning man will stop praying. Ang isang tao daw na nagkakasala, hihinto sa pananalangin. Pero ang isang tao na nananalangin, hihinto sa pagkakasala. Amen po ba? Sabi dito sa 1 Samuel 12:23, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray. But I will teach you the good way and the right way. Samuel says in this verse, prayerlessness is a sin. Kasalanan ang hindi pananalangin. Akit tayo pumasa second, di ba? Sabi niya dito, I sin against the Lord in ceasing to pray. No? Pag tayo'y huminto sa pananalangin, kapatid, nagkakasala tayo. At ang sabi dito ni John Bunyan, prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer. Si J.C. Ryle, sabi niya, praying and sinning will never live together in the same heart. Prayer will consume sin, or sin will choke prayer. Hindi pwedeng pareho na nandyan sila sa sistema mo, kapatid. No? If you're sinning, check your prayer life. No? Checkin mo yung prayer life mo, makapanalangin ka pa ba? Kasi kapag nakapag-penetrate ang kasalanan sa buhay natin, may mali sa prayer life natin. Yung guard, kasi yun yung guard mo yung panalangin mo. Baka, beba mo lo. Tinigilan mo ang pananalangin, kaya nakapag-penetrate ang kaaway. Sabi niya dito, the only way to combat our sinful tendencies and desires is to begin to get to pray. Don't wait until you're better or clean before you come to God. It's like, ay, pagupit na ako mo, potang tino ko lang na yung kinabay yung buwak ko. Diba? We come to God kasi alam mong nagkasala ka. And dahil nagkasala ka, pupunta ka sa Diyos dahil alam mo na walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang Diyos. Amen po ba? You don't go to God after you get your life cleaned up. You go to God because He's the only one capable of cleaning all your mess. No? Lahat ng pagkakamali mo, lahat ng pagkakasala mo, walang ibang pwedeng maglinis niyan kundi ang Panginoon. Kaya hindi ka pwede lumayo. Di nga liway labisang lungob kang simbahan kasi kanu masilablo. O kaya ka nga dapat lalong pumunta kay simbahan. Pero totoo po yan, masusunog sila. Ano ang masusunog? Yung kasalanan na nasa kanila. Mapupurify sila. Amen po ba? At ang sabi dito, you got to go to prayer even if you're struggling with sin, because sin wants to squeeze the prayer out of your life, and because prayer will squeeze the sin, no, sa buhay mo. That's the power of prayer. Kapag naging prayerful ka, kapatid, napakadali na hindi magkasala. Pagtatanong, kaya po ba nating hindi magkasala? Yes! Kaya natin, no? Number 1 key, panalangin. Manalangin ko. Number 2, prayer attacks the enemy. Therefore, the enemy attacks prayer. You know, prayer is a direct assault.
No? It's a very strategic position sa ating mga mananampalataya against the enemy. You're talking to God about what the enemy is doing, and God is going to get involved. No? And therefore, it's an attack against the enemy. May sitwasyon ka, no? Matulay Satanas kasi tsoka ka sitwasyon. Ngayon, nananalangin ka, Lord, I know you are with me in this situation. Kaya bed ako, balo ko, Lord, mayari ni. Diba, nananalangin, ayaw ni Satanas yun. Kasi ayaw niyang lumaya ka dun sa sitwasyon na yun. At sabi dito, you know the story of Daniel? Anong time ng story ni Daniel na pinagbawalan ng panalangin? Pinagbawalan silang manalangin, no, sa Panginoon. Kailangan kita mong kaido, principality do. No, doon lang dapat sila. Pero the good thing about Daniel, he doesn't care. Wala yung pakialam. Mananalangin pa rin ako. You know, sa Amerika, pinagbawalan na po ang pananalangin sa school. No? Dito, malayang-malaya tayo. No? Sa simbahan, sa church, sa bahay, walang nagbabawal sa atin ng manalangin. Pero hindi tayo nananalangin. Diba? Sa mga streets, no? Kahit saan ka magpunta dito sa Pilipinas, walang bawal sa panalangin. Hindi pinagbabawal, napaka-bless natin. Pumunta ka sa communist country, pwede. Hindi pwede itong ginagawa natin na to. Tapos maka-live tapo. Naku, bawal po yan. Pero dito, we are so blessed na malaya nating nagagawa ito. Nakakapag-worship tayo ng malaya, nakakapanalangin tayo kahit kailan natin gusto. Kapatid, don't take it for granted. No? Kasi ang kaaway, gagawa at gagawa ng paraan yan para hindi ka manalangin. Kasi ayaw niya eh. Masasambot niyo po ang manalangin ko. Sabi dito, the enemy hates prayer. So when you don't pray, you're doing a favor for the enemy. Aro. Pag daw hindi tayo nananalangin, ginagawan natin ng pabor ang kaaway. Aro. Huh? Napakabigat po nito, but it's true. No? Kapag hindi tayo nananalangin, pinapadali natin ang trabaho ni Satanas. Kasi walang pagpipigil eh. Wala na siyang pala manalangin. Diba? Ang dali ng trabaho niya pag ganon. The devil can stop God from answering our prayers. Therefore, he will seek to stop us from praying. Ang Diyos, bibigay yan lagi eh. At ayaw ng Panginoon, ayaw ni Satanas yun. No? Na nasasagot yung mga panalangin mo. Kasi pag nagkaroon ka ng answered prayer, yung pananampalataya mo nag-i-increase. Ayaw niya yun. Kaya ang gagawin niya, iistorbuhin ka niya para hindi ka manalangin. The enemy will do everything he can to make sure that you don't pray. Dami natin dahilan. Minsan, masyado tayong busy, wala tayong oras. Ako, bahala ng panalangin ko. Hindi ako marunong mag-pray eh. No? Prayers for mga relihiyosong tao lang yan. Yung mga nananalangin. You know, these are all lies of the enemy para hindi ka manalangin. Sabi ni John Piper, until you know that life is war, you cannot know what prayer is for. Napakatotoo po niyan. Hanggat hindi mo naiintindihan na ang buhay natin dito parang gera. Sabi doon sa binasa natin na verse kanina, we wrestle against principalities. No? Hanggat hindi mo naiintindihan na ang buhay natin dito parang war, no? You cannot know what prayer is for. Because the only sandata, the only weapon that we have is prayer and the Word of God. Amen po ba? Number 3. Sabi, kaya kayo mabilis siya yun, no? Mga pangatlo na ako, pen. Prayer attacks the flesh. Therefore, flesh attacks prayer. Ayan. Number 1 kalaban ng panalangin, flesh. Bakit?
5 ka pa minutong manalangin, may nip na ka. Ay, ako na, balo Lord, nasabihan ko. Di ba? Minsan 2 minutes ka pa mo in prayer. Manuyap na ko. Naalala ko po nun, first year high school o grade 6 ko ata. Tapos may dawn watch pa noon. Siyempre, bata ka pa, hindi pa naintindihan niya yung prayer, ganito, ganyan. Makyabya ka mo. No? Siyempre, 5 a.m. niyo po itang dawn watch. Tapos 5 a.m. Tapos minsan, siyempre, dahil marami, minsan 3 kami mo po. Tatlo lang po kaming nag-attend sa dawn watch. Tapos, mag-pray ka mo, ay, may amen na lang. Po pala, may gigising. May patudtod na ako pala. Diba? Kasi nabobore tayo minsan sa panalangin. No? Hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. But you know, when you know how to pray, no? Kapag yung puso mo nandun talaga sa pananalangin, kapatid, hindi boring ang prayer. Bakit ka mabobore? No? You are communicating with your Creator. Diba? Nung ita mo po, makipagkwento tamo, ditak na mo, tama tutod, netitason. Diba? Pag nakikipagkwentuhan tayo sa mga kapitbahay natin o kung sinong kakilala natin, ang sarap-sarap ng kwentuhan. Alila magigisan. No? Di man nauubos yung kwento kahit paulit-ulit na. Diba? Nung nagkita kayo nung minsan, yun yung pinag-uusapan nyo, mikit kayo ulit, ulit ang pisasabihan nyo, pero hali kayo sasawa. Tama po ba? Pero pagkatapos kang Lord, kwentuhan mo ang Diyos. You know, isa sa mga prinsipyo po namin ni Pastor Jing, no, pagdating sa panalangin, make the Holy Spirit your best friend. No? Anything that gagawin mo, didesisyonan mo, up to the smallest thing in your life, ask the Lord. Involve the Lord. No? Lord, nanong sulod ko? No? Lord, nanong sakyan mi? Magmotor kami ba? Kolong ba? nanong kayan mi, Lord? You know, involve Lord, the Lord, in every area, in every decision that you make. No? Lord, makukubangin eh. Okay, ninakpambali. Lord, magtinda ko ba? O, aliko. Lahat ng desisyon, no? Maliit man yan o malaki, isama mo ang Diyos. Kaya it never gets boring eh. No, kwentuhan mo ang Diyos, Lord, baliw po ba, milyaring ini? Kahit balo na naman, Lord, na milyari kaya kayo. Di ba? Pero, para lang ma-identify mo siya, no? As a very close person to you. Alam niyo po, si Pastor Vlad Savchuk, no? Naglalagay pa yan ng upuan sa harapan niya. Pare po manalangin niya, makalukulok ya. Maglalagay siya ng upuan sa harapan niya. Para lang ma-picture niya na nakikipag-usap siya sa Diyos face to face. Diba? Kanya-kanyang style yan sa pananalangin. Diba? At sabi dito, no? We know how to pray. We just lack motivation for it. Lahat tayo marunong manalangin. Alam niyo po bakit? Subukan niyo yung eroplano pagbabagsak niya. Kung di lahat sila mananalangin. Hanggang ilang manuwala kang ginumanalangin lo. Because it's life and death. Pero ang tanong, gusto ba natin dumating pa sa sitwasyon na gano'n? No? Di ba po pag may sitwasyon tayo sa buhay, gigil tayo sa panalangin. Itang gagata mo, ditang na mo, luhod ka. Di ba? Para mo, pakiramdaman ng aning ginukit ang prayer mo. Pero kapag okay na, kalimutan natin. No? Forget na natin si Lord. Okay na eh. Okay na yung sitwasyon eh. Kaya, you know, lahat tayo marunong manalangin. Nawawalan lang tayo minsan ng motivation. Pero kapag may dahilan ka para manalangin, no? Gigil tayo sa prayer. No? Palub ka pa mo, gagagan ako. Kasi tingkang pagdalanan. No? Kasi meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi dito, then he came to the disciples and found them sleeping. Sa Matthew 26:40-41. And said to Peter, what? Could you not watch me for 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. No?
Willing ang spirito mo na manalangin. Nung pwede mo pin spirit mo, manalangin niya lagi. Kaya lang, yung flesh mo, kailangan sumabay. Amen po ba? Kasi yung flesh, yan ang may bibig para sa panalangin. Sabi dito, pray when you feel like praying. It is a sin to neglect such an opportunity. Pray when you don't feel like praying. It is dangerous to remain in such condition. Kapag eka manalangin. You know, we have a testimony for this, no? Nung September po, no, magbe-birthday yung dalawang pamangkin ko. Tapos, nung araw ng birthday, ng event, 3 a.m., mag-CR ko, daramdaman kay Ma, ako, manalangin ne. Karano naman mag-pray Ma ako, ako yung isip ko. Tapos, nung kinaumagahan na, nung gising na, magpe-prepare na, pala may tudtud ganito, dire-diretso yung may nalangin from 3 a.m. up to yung morning na. Tapos sabi na ako, ginising na ako ng Holy Spirit para mag-pray. And she prayed. Siguro nung itamo ka na, may tudtud. May tudtud na ulit. Diba kanya ako bumaba tudtud So, tumayo siya, nag-pray siya, no? Di niya alam kung ano ipapanalangin niya. Basta may pray nga, pag-pray na itang event, nano-nano ng pag-pray na, basta may nalangin niya. And you know, nagpunta na kami doon sa venue, ganyan, tapos na yung program, nung pauwi na kami, paano pa lang kami, halos kakalabas pa lang namin doon sa lugar, no? Tumatawag na yung pinsan ko. Sabi niya, o Dana, ikaya, naita ka nung meto ko pong pangunakan. May slide siya, may pukpuk yung buntok na, may kaya po yung pong bata na yon, no, nung baby siya, nung 1-year-old siya, nahulog siya sa hagdan. Tapos may puruhan niya din yung buntok na. Tapos suka siya ng suka, tapos hindi na siya nagsalita. Parang nagkaroon ng trauma, no, yung bata at yung mga magulang. Kaya nung time na yon, nung na-slide siya, tapos talagang dimdam din buntok na, may karugan lang din tao ko rin. Sabi naman ako, eko mag-negatibo, eko kakarug. Sabi na, may nalangin na ako. Yun pala yun. No? Alam niyo, pagkatapos nun, parang wala man nangyari sa bata. Kaya may payari Satanas. Later that day, no, may kauli na kami po. Minahaos na naman. Da na naman kama ako. Ikay, tanan naman metong, aluwane na naman. Ikaya na, menigsuya melumod, ikit minemo, gagato yun. Gagato na yun po yung nakalani mali. Kindanom, malut, makain violet ning manuling ni. Siyempre may karugan na naman po rin sabla. You know, tapos nung pagkatas ng gabi na yon, na-recall ni Mama yung bakit ginising siya ng maaga. Yun pala yun. No? May reason pala. And then we have one leader, no, sa main naman. Nasa trabaho siya, biglang siyang nagkaroon ng impression, you pray in tongues, you pray in tongues. May ganun siyang impression. So sumunod siya, no, nanalangin siya in the Spirit. Alam niyo po, nung time pala na yon, no, that time na nagkaroon siya ng utterance to pray in the Spirit, that is the time na muntikang na-aksidente yung asawa niya. See how powerful prayer is. And sometimes, ang dami ng signals na binibigay sa atin ng Diyos, anak, manalangin ka, anak, ganito. But the flesh is too strong. No? I'm too busy, Lord. Lord, mapagal na ako. Ang dami natin excuses. Pero hindi mo alam. No? Kasi tao tayo, limited yung nalalaman natin. Hindi mo alam na meron palang nangangailangan ng panalangin mo. Amen po ba? Sabi dito, we don't want to give the flesh a place of reigning in our lives. The flesh is after your prayer life because prayer is after your flesh. The moment you begin to pray, the flesh begins to go in subjection. Kapag nananalangin ka, no, etong flesh mo, humihina yan. No? It goes
into subjection to the Spirit. Mas lalong lumalakas ngayon yung spirito mo. Kaya nga we do prayer and fasting. No? Kasi when we do prayer and fasting, ginugutom natin yung laman para lumakas yung spirito natin. Amen po ba? At ang sabi dito, but the moment you live a prayerless life, your flesh begins to get spoon-fed and it gets stronger and stronger until it defeats your prayer life. And you know, our life is not, the defeat in our lives are not direct result of the devil, but the direct result of our prayerlessness. Yung mga sitwasyon natin sa buhay, kapatid, wala nang kapangyarihan ang kaaway, no? Napasakitan ka pa. Bakit tayo nahihirapan minsan? Kasi pinahintulutan natin dahil hindi tayo nanalangin. I hope we're getting this, no? Kasi masyado tang mimwak ang Satanas. No? Yung kaaway, makanining gagawa na, kapatid, if you will not allow it in prayer, no? Mumuna pa mo kayong panalangin pa mo, mesog po ni. Diba? Na-cancel mo na. Kapatid, hindi mananalo ang kaaway. Kaya lang minsan, nakaka-score siya. Makaka-score ya kayong biyeta mo. Kasi, di tayo naging maingat. Di tayo nagbantay. Sabi dito, number 4 na ako pala. Ulan nyo, pangabilis. Number 4, prayer attacks bad circumstances. Therefore, bad circumstances attacks prayer. A lot of people don't pray not because they're lazy or not because they don't know what to say. It's because they have a bad experience in prayer. No? Meron din tayong mga ganitong senaryo sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng bad experience sa panalangin. Ano ibig sabihin na to? May nalangin na ako man pero may teya pa rin. Diba? Nanalangin naman ako, pero makanya-nya pa rin yung sitwasyon mi. Nakabisa. No? You know, Jesus prayed 3 times. Anong sabi ng Panginoon? God, let this cup pass over me. No? Lord, Ama, nung pwede mo, ako napagdalanan nung iko-crucify po siya. Kung pwede pong wag ko nang pagdaanan. Sabi ni Lord. Sumagot pa ang Diyos noon, may bayubaya pa rin king krus si Lord, di ba? Natupad pa rin, no? But you know, kahit nandun siya sa krus, no? Nakabayubay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, nanalangin pa rin siya. Anong sabi niya? Lord, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. But nung time na nag-pray siya, kung pwedeng lumampas sa kanya, no? Yung cup na yon, o ibig sabihin yung pasakit na yon, hindi natupad. Kumbaga, magkaroon answered prayer kasi may tupad eh. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. But even then, no, nanalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Sometimes, God answers exactly how you want it. And sometimes, it does not happen. No? Minsan ang Diyos sumasagot doon sa paraan na gusto natin. Pero madalas, hindi doon sa paraan na gusto natin. And even in those moments na hindi sumagot ang Diyos doon sa kaparaanan na gusto mo, kapatid, mabuti pa rin ang Diyos. Amen po ba? Ang sabi niya dito, and when He doesn't answer your prayer, He still gives you His presence. Because may mga panalangin tayo, kapatid, na hindi kalooban ng Diyos. No? May mga panalangin tayo na hindi pala yun ang will ni Lord sa atin. May mas maganda pala siyang gagawin. You know, when He does not answer your prayer, He still changes things in your life. Whether you realize it or not, don't give up on prayer. You know, I remember nung pinag-aaralan ko to, isang senaryo ang pumasok sa isip ko. Nung time na si Pastor Jing, hindi siya pumasa doon sa first take niya ng board exam. Did we pray na pumasa siya? Yes! Araw-araw, nananalangin kami nung bago siya mag-take ng first
Yung first time niya po na mag-board exam, araw-araw, no, nagpe-pray kami niyan na pumasa siya. Did we declare? Yes. Pero hindi pa rin siya pumasa. No? Hindi siya pumasa. Malungkot ba yun? Yes. Nakaka-disappoint ba yun? Yes. Na broken-hearted ba kami ng time na yun? Yes. No? Masakit? Yes. Kasi ang tagal mong pinapanalangin. Tapos nung yun na, naalala ko po nun nung time na lalabas yung resulta, kaya Beke. So sabi niya sa akin, atyo na lang result. E di mo burilawin. Burilawin ang resulta. Tapos nung tinitingnan namin, makapagal, nayari na yung makapagal, walang genrev. Tapos ikit kaya ng time na ito. Talaga may lungkot yun. But you know what? The first thing we did after we learned that he didn't pass the let at that time, we prayed. May nalangin kami. Pareho. Sabi ko sa kanya, let's pray. Manalangin ka to. And you know our prayer that time. Lord, we don't understand. We don't understand what's happening. But we thank you. We thank you even in this time na alimi aintindyan. Bakit milyar? Kasi po di namin naintindihan Kahit hindi namin naintindihan, Lord, kung ano yung purpose mo dito, we thank you. We praise you. Ganun pa rin yung panalangin namin. And then later on, no, na-realize ni Pastor Jing, kaya pala hindi niya ako muna inalaw makapasa sa first take ko. May mas maganda siyang plano. No? May dapat pa pala akong gawin. So, we didn't stop praying until such time na nag-take siya ng pangalawang board exam niya, nakapasa na siya. Then, the rest is history. No? Narinig niyo naman po yung patutuo niya until nag-master siya. Ngayon, na nagtatrabaho na po siya. Sunod-sunod na. No? Pero paano kung nung time na yon sa sobrang broken-hearted namin, we stop praying? Nakbisa, Lord. Tanampiningan niya rin kung maglingkod na kami man pareho. Diba? Sinuwatan mo pa Lord. Lord, dita ka na mo, peralong kami, biyemi na kaya ka. Diba? Saturday, Sunday, tsuk kami kang church, Lord, makanini, makanyan. What if we stop? Nung hindi sinagot yung panalangin na yon. Pero hindi because you know that may higher purpose. No? May purpose ang Panginoon. And kapatid, it's an encouragement for us, no? Don't give up on prayer because God wants to move in your life. God wants to move in your family. So don't give up on prayer. And lastly, number 5, prayer attacks passivity. Therefore, passivity attacks prayer. Pag sinabi nating passivity, it is the acceptance of what happens without active response or resistance. No, passive ka lang. Nanong maning malyari, okay. Wala kang kaya, wala kang say. No? Ganon yung ibig sabihin ng passivity. Tinatanggap mo na lang kung ano yung binibigay ng buhay. Passive. No? Tintang ka na, okay. Bukas, okay. Passive. No? Yun ang ibig sabihin ng passivity. Sabi sa Ephesians 6:18-19, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints. Sabi niya doon, no? At ito yung prayer ni Paul, no? That the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly. You know that word, yung phrase na yon, very important. No? Kasi si Paul, hindi siya passive. Kaya niya pinapanalangin, magkaroon siya ng boldness na magsalita. Kasi ayaw niya na kung ano lang yung dumating, tatanggapin niya lang. Gusto niya gamitin yung dominion niya. Amen? Genesis 1:26, nasa atin ang dominion. Diba? Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Ano ibig sabihin ng dominion? Authority. To rule and reign in this life. Sabi dito, intimacy has led to intensity.
when you get intimate with the Lord, nag-i-intensify ang panalangin mo. You know, perseverance, intensity, and fervency is expected if answers are to materialize in the physical world. A lot of us, no, dito po ako kaya tayo bigyan diin. A lot of us, we birth things in prayer, but we miscarry them because of our passivity. No? Maraming bagay tayo na naipanalangin, no? Na i-birth natin in prayer, pero malalaglag kasi maging passive tamo. Pig-pray ta lang mo muna, tano pig-pray kayang susunod. Wala naman malilyari Wala akong akakit, Lord Wala akong akakit improvement. Yung na pag-pray ng asawa ko. Yung na pag-pray ninuman tao o na anumang sitwasyon. Wala akong nakikitang improvement, Lord You know, that is passive, no? Passivity. We pray one time and we give up. We pray to God for our children, no? Panalangin talaga ng anak, katorpa na lang na kayo, lalo ko siya buntok. Di ba? So, maano mo ngayon? Manalangin ko pa ba? Tanggapan ko na mo ata, talagang makanini na yung biye. Di ba? We're talking about passivity, no? We allow it sa buhay natin. You know, yung tag na, sinawa na ako manalangin? Sinawa na akong kakapanalangin kaya ko? Di ba, napapasuko ka na. You got to carry that prayer. No? Kung makanano, pag may buntis ka, di ba? Nung makanano ming sesen, hangga kitang may panganak yo. Di ba? Nung nalaman ko na buntis ako, lahat ng pag-iingat, syempre gagawin mo, kailangan sesen me. Di ba? Nakaman may talon-talon na exercise ang pong nano-nano niyang time na. Kasi syempre aalagaan mo. Titake ka ng vitamins, no? Kung kailangan mo mag-take ng pampakapit, iinom ka, yung check-up mo sa doktor, regular, lahat ng ways and means na pwede mong maalagaan, no? Yung seed, no? Yung baby na nasa napupunan mo, gagawin mo until such time na maipanganak mo siya. And even nung naipanganak mo na siya, tumigil na ba tayo? Hindi pa rin. Diba? Inaalagaan pa rin natin. So, the same thing happens in prayer. No? Pag binigyan ka ng Diyos ng utterance to pray, kapatid, carry it. No? Hanggang magkaroon ng bunga, yung panalangin. It may take time. 1 year, 2 years, a decade maybe, matagal. No? Matagal yung natin sa panalangin. Yun ang naalala ko po. Naalala ko, the first time that I prayed, na gusto ko, Lord, sabi ko, manalangin ko for a car para sa family namin noon. No? Bisa akong magkaroon sa Ken. Lord, grade school pa po ako noon, nananalangin na ako, Lord, dinan mo kaming 4 wheels. No? Poto, 4 lang gulong bimen. Lord, tangada drive. Lord, kotse. No? Yung kapag galing kami ng church, kasi po nung time na yon, nung grade school ako, nakasingle lang kami. So nakaangkas lang ako. Si mama ko, ako, kaya kung gitna. Lagi lang ganun. So, inaano namin, Lord, yun laging prayer ko. Kasi po, yung peklat ng nanay ko sa paa, lahat ng yun dahil sa paso sa tambutso. Kasi pag umulan na, no, may tuwaglak yung motor, ilang beses po kami natumba sa motor. No, kasama pa ako. One time pa, kasi pala Caterpillar kami kayang motor. Na kaming kadakal. No? Yung motor pa noon ni Papa ko, yung Kawasaki, datang lumang old model na Kawasaki. Isipan nyo, si Papa ko, ako pa pala, kayang harap, kitang tangki. Makasakit kitang tangki. Ako, si Papa ko, si Imama ko, tapos itchat-chat, tapos si Dara ko, kasya kami kay single. O, di ba? Caterpillar. Minukyat niya po kayang tete. Nag-chew. May tuwag kami talaga makanyan. Kaya na itabla, bangin niyang makanya. Tapos sa pa kaming gas-gas. Sabi, Lord, di na mo kami 4 wheels. Ito po nga sa Ken Alam nyo, nagkaroon lang kami ng sasakyan talaga na magagamit. Nagtatrabaho na ako. The years, no? It passed.
Lord, maglingkod na kami mana. Di ba? May mapapaisip ka na ng ganon. Gamit na naman para kay ministry mo. Pero, hindi agad binigay ng Diyos. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo naging passive. No? Napaka-importante po nun. At ang sabi dito, no, don't be a spineless Christian that says, tingnan natin kung anong mangyayari. You know, we always say God is in control. Tama? Tama po yun. God is in control. But, God needs you to speak. Kasi nasa iyo yung dominion. Gusto ko pa makuha ng bawat isa sa atin to, no? Lagi natin dinideklara, si Lord naman, bahala. Lord, bahala na ko. Kapatid, yes, pwede yung mag-control. Lord, kembiyeta mo. Pero hindi siya makakakilos sa buhay mo kung di ka magsasalita. Kapatid, kahit na nahihirapan ka na dyan, sa buhat-buhat mo na yan, no? Nagdideclare ka lagi, Lord, you are in control. Yes, anak, I am in control, but give me permission. Paano natin mabibigyan ng permission ng Panginoon? Panalangin. When we pray, kaya kapag meron kang sitwasyon sa buhay, kapatid, hindi pwedeng tahimik. Hindi pwedeng kung ano yung binigay ng buhay, tatanggapin mo na lang. Know the truth. Ano ba yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos? You pray for it. Hindi pwedeng, yan, masakit na ka na naman. Ayan, nala na naman makanini. Okay. No. Kapatid, resist. No? Alam mo ang totoo. Pinagaling ka na, pinagpala ka na, pinalaya ka na. Stand your ground. Diba? Yun yung una natin kanina. Kaya hindi pwede sa ating mga taga-kaharian ang passivity, ang passive lang. Okay na yan. Milabas mo din, kapatid, dali. God wants to do something in your life. Gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo, pero hindi niya magawa kasi passive ka. Nagiging passive tayo. Paano natin malalabanan yung passivity? Prayer. Maging masipag tayong manalangin. You know, we don't have to stop praying kahit may ginagawa tayo. Our spirit can pray. If nandun ka sa presence. No? Ano man ang ginagawa mo, magluto ka, mandilo ka, papunta ka keng obra, na ano man gagawan mo, pwede kang manalangin. Iwasan natin na maging passive, no? Sabi dito, Job 22:28. Pakita natin, dito ako magtatapos, no? Job 22:28, King James kung meron. Bakit kaya mo po, gaano ka-importante, no, na bilang isang Kristiyano tayo'y nagdedeklara? Meron bang King James? Ayan. Sige, sabay natin basahin. Sabi dito, you will also declare a thing, and it will be established for you. Kapatid, anong i-establish ng Diyos kung hindi ka magdedeklara sa buhay mo? Amen po ba? Sabi sa Matthew 18:18, no? Wag na natin pakita, basahin ko na lang dito. Verily I say unto you, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano man ang iyong pakawalan dito sa lupa, papakawalan sa langit. Ano man ang iyong talian dito sa lupa, tatalian sa langit. Kapatid, ang susi sa sitwasyon mo, yung pagsasalita mo. You have to declare. No? It's not enough that you read the Word of God. Kailangan you put it in declaration. Bigyan mo ng boses ang salita ng Diyos. Kaya sa sitwasyon natin sa buhay, kapatid, hindi pwedeng tahimik. Talo ang tahimik. If you want to live a victorious life, you have to speak. You have to declare. You have to pray. Hindi pwedeng tahimik lang. Hindi pwedeng tinatamad sa panalangin. Sabi dito, no? Miles Monroe, prayer is earthly license for heavenly interference. No? At you know, ang sabi pa ni Miles Monroe, the more you understand dominion, the more you need to pray. Kasi the only way for you to exercise your dominion is to pray.
So kung hindi ka mananalangin, stagnant ang dominion mo. Imagine, yung solusyon sa problema mo, nasa bibig mo. Nasa pananalita mo, nasa panalangin mo, nasa pagdedeklara mo. So we have to speak up, we have to pray and declare. Sabi dito, no, the praying church is the only thing that can affect the unseen dimension. You know, our prayer is so powerful, lalo na po ngayon sa sitwasyon ng bansa natin. No, sa sitwasyon sa politika, no, ng bansa natin. Alam nyo ang nangyayari, buksan niyo lang yung Facebook ninyo, no? Ang daming nangyari kahapon, no? Kung makikita nyo. And bilang isang Pilipino, no, na naninirahan sa Pilipinas, kapatid, kahit kabisa, we have the responsibility to pray for our leaders. We have the responsibility to pray for other people, for our family. Kasi kung hindi tayo mananalangin, sino? Sino ang mananalangin para sa bansa natin? Sino ang mananalangin para sa pamilya mo? Amen po ba? If there is no foundation in our church, no foundation in our family and in our marriage, and that foundation, if it's not laid by prayer, everything we are doing it in flesh. Kapatid, you want a successful marriage? Pray. You want a successful, a beautiful family? Pray. You want your life to increase? Start praying. Declare. You want good health? Keep on praying. Gusto mong may share yung salita ng Diyos sa iba? Pray. Lahat ng sitwasyon mo sa buhay, kapatid, katapat, panalangin. Can I have the music team? Pray for your situation. Pray for your circumstances. You know, there is hope. Sabi sa salita ng Panginoon, God says, call upon me and I will answer thee and show you great and mighty things. God is waiting for your call right now. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito. You know, when we pray, no, sabi ni Paul, pray with all prayers. Kung paano mo alam manalangin, you can pray in the Spirit, pray with understanding, pray while singing. Kapatid, you pray with every fiber of your being. No? Lahat ng meron ka, kailangan nananalangin sa Diyos. And right now, no, let's practice. Alam ko, bawat isa sa atin may sitwasyon sa buhay ngayon. Let's put into practice kung ano yung pinag-aralan natin. Can we pray for our situation right now? Whatever it is that you are facing, anumang principality yan, anumang scheme ng kaaway yan, anumang pagsubok yan, kapatid, lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. As we sing this song, let us be reminded of His goodness in our lives. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti. Buti-buti mo, Panginoon. Sige, gawin mong panalangin ang awitin na ito sa oras na ito. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa
Rabakhandra Besik Hataraba. Yandara Besik Hatarabo. Rab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 
Holy Spirit, give them the utterance. Ora bakhandrabe sikhatarabe. Ora bakhandrabe sikhatarabo. Yandarabe sikhataraba. Rabakhandrabe sikhataraba. Ora bakhandrabe sikhatarabo. Yandarabe sikhatarabe. Let the fire of the Holy Ghost fall right now in the name of Jesus. Oh, come on, speak to your situation right now. Oh, come on, speak to your situation. Oh, oh, hallelujah. Kapatid, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap na sitwasyon sa Panginoon. All you have to do is to speak, declare, pray. God is waiting for your call. Nag-aantay lang ang Diyos sa tawag mo. Nag-aantay lang ang Panginoon sa deklarasyon na manggagaling sa bibig mo dahil kapatid, nasa iyo ang dominyon. Kaya sa oras na ito, deklarahan mo ang sitwasyon mo. Oh, rabakhan rabesika taraba. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Speak up. Hindi pwedeng tahimik lang tayo sa gitna ng sitwasyon. Salamat. Ama, we speak your shalom. We speak the kingdom of heaven. We declare the kingdom of heaven upon our country, upon the Philippines right now. In the name of Jesus. Oh Lord, pag-aari mo ang Pilipinas. Jesus is Lord upon the Philippines. Therefore, Lord, hindi pwedeng maghari ang kaaway sa aming bansa. In the name of Jesus, we speak shalom over the Philippines. Oh, we speak shalom over our family. In the name of Jesus. Sige, magbanggit ka ngayon ng magagandang bagay sa pamilya mo. Practice. Oh, Lord, we bless our family. We bless our family. We declare shalom. The kingdom of heaven is upon our family, upon our church, in the name of Jesus, upon our work. Oh, we declare shalom over our children. Lord, we declare shalom over our body sa oras na ito. Oh, oh, kapatid, simula ngayon, hindi ka na mananahimik sa sitwasyon. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lansiin pa ng kaaway. Simula ngayon, magdideklara ka na kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa iyong buhay.
You are no longer defeated. For you are victorious. Ikaw ay matagumpay na. Ikaw ay pinalaya na, pinagaling na ng Panginoon. Kapatid, paniwalaan mo. You have to believe it. Thank you, Lord. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa oras na ito. Thank you, Lord. Ama, maraming salamat po. We thank you for the keys of the kingdom that you have given us. We thank you for the power of our prayers. Salamat, Panginoon, sa tuwing kami mananalangin, may katugunan in the name of Jesus. Lord, ang mga kamay na ito, anuman ang hawakan ng aming mga kamay, sino man at anumang sitwasyon ang ipanalangin namin, Panginoon, your power will be evident in the name of Jesus. Your hands are blessed. Pinagpala ang mga kamay na yan. Kapatid, hawakan mo ang may sakit, sila'y gagaling. Hawakan mo ang naalihan ng demonyo, sila'y lalaya. The anointing is in you. The power is in you. Kailangan mo lang tapangan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, pakapuspusin mo ang bawat isa sa oras na ito. Fill us with your power. Salamat, Panginoon. Saan man kami magpunta, ano man ang aming gawin, bitbit namin ang iyong presensya. So if people can get in touch with us, they can get in touch with you. Oh, rabak hatarabesik hataraba. Ano man ang aming gawin, Panginoon, kasama ka namin. Signs and wonders will follow in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapuspusan. Salamat sa kapangyarihan ng iyong kaharian na pinagkatiwala mo sa amin in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you for your power. Thank you for the anointing. Thank you for the utterance, for the boldness in the name of Jesus. Salamat sa katapangan na pinagkaloob mo na sa bawat isa in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Salamat, mapurihan ka, maparangalan ka. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagkasalamat. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen.